So, analytically, ito yung magiging draw natin kapag nilagay natin into graphs. Let's say meron tayong unit circle. Let x and y be any real numbers with 0 less than y less than or equal x less than 2 pi. So, ibig sabihin, ang ating 1 period ay 2 pi. Okay, we consider this circle. At ito ay isang unit circle. Then we have different points. Meron tayong point A. Ang point natin located into 1, 0, yung kanyang coordinates. Then yung ating point 1, P1, P2, P3, and X and Y with corresponding angles. Okay, ito yung ating mga point P1 is equals to P of X. Point P2 is P of Y. Then, point P3 is P of X minus Y. Then, ang condition natin dito, yung distance na P1 and P2, itong broken line, yung distance, ito. Distance ng P1 and P2 ay equal sa distance ng point A and P3. Equal yung dalawa ngayon. Ayan, equal. Yun yung condition na. Ngayon, tingnan, pag in-analyze natin itong ating tinatawag nating coterminal, ibig sabihin, mula dito sa X, di ba? Yung angle X natin, P of X, at yung angle P of Y, itong portion ng angle X minus Y, siyempre nakuha natin itong X minus Y kasi di ba yung angle X is bigger than angle Y. So kaya pag kinuha natin yung difference nun, magiging X minus Y. Okay? Ngayon, gagamitin natin itong distance ng P1 and P2 which is equal to the distance ng point A and P3. Gagamitin natin yan to derive another identities. Recall that P1 is the same with P of X, meaning to say, ang kanyang trigonometric coordinates ay magiging cosine X, sine X. Then, ang P2 naman ay P of Y. Ang kanyang magiging trigonometric coordinates ay cosine Y, sine Y. And P3, which is the same as P of X minus Y, at ang kanyang trigonometric coordinate ay cosine quantity X minus Y, sine quantity X minus Y. So, gamitin natin yung mga trigonometric coordinates to evaluate the equality of point 1 and P2 to point A and P3. Okay, kuhanin mo natin ang distance ng P1 and P2 gamit ang trigonometric coordinates. So, ang magiging distance ngayon using distance formula, it is the square root of cosine X minus cosine Y square plus sine X minus sine Y square. Then, i-manipulate lang natin yan. Ganun din ang distance naman ng point A and P3 using distance formula. So, ang mangyayari ngayon ay cosine X minus Y minus 1. Kasi di ba ang ating point A ay 1, 0. Dagdag natin dito. Ang point A natin, ang coordinates ng point A ay 1, 0. Yan. So, kaya ang magiging distance formula ng P3 cosine X minus Y minus 1 square plus sine X minus Y minus 0 square. Then sa equality natin, sa ating information kanina, pag inequate natin yung dalawa, kasi equal yung dalawa, di ba? Kanina ang ating P1, P2 is equal with the P3.
So, equate natin gamit ang ating distance formula ng dalawa. So, mangyayari ngayon ay square of cosine x minus cosine y plus square of sine x minus sine y, which is equal to the square of cosine x minus y minus 1 plus sine x minus y minus 0 square. Okay? So, recall lang natin squaring binomial, di ba? Meron naman tayong sa algebra na squaring binomial. Pwede natin gamitin yan dito. Okay? Gamitin natin dito. So, pag in-square mo, itong cosine x minus cosine y, magiging cosine squared x minus 2 cosine x cosine y plus cosine squared y. Then, square mo naman ang sine x minus sine y, magiging sine squared x minus 2 sine x sine y plus sine squared y. Ganun din yung rule sa kabila naman sa right side ng equation, squaring. So, cosine squared x minus y minus 2 cosine x minus y kasi tatimes mo lang naman sa 1 yun eh. Then, square lang naman ng negative 1 ay positive 1. Ganun din, since minus 0 naman to, so hindi mo na kailangan siyang square dahil 0 pa rin naman ang square nun. Ang matitira na lang ay sine squared quantity x minus y. Okay? Then, mula doon sa squaring, manipulate natin, gamitin natin ang Pythagorean identities, di ba? Ang Pythagorean identities natin, ang cosine squared theta plus sine squared theta is equals to 1. So, magagamit mo dito yon. Hanapin mo lang yung mga katulad niya na pwedeng maging 1. Halimbawa, itong cosine squared x, pwede mo siya i-combine with sine squared x. Itong dalawa. Ayan. Plus, wala na to. Nasumobra ng plus sign. No? Combine din naman natin yung cosine squared y doon sa sine squared y. Ayan. Pinagsama-sama lang natin. So, natira ang minus 2 cosine x cosine y at isa pang minus 2 sine x sine y. Then, sa right side naman ng equation, pwedeng pagsamahin itong dalawa, Yan, okay. So, cosine squared x minus y plus sine squared x minus y. So, natira na lang ay minus 2 cosine x minus y plus 1. Then, alam natin ang identity nito. That is equals to 1. So, ito magiging 1, ito magiging 1, ito rin magiging 1. So, ganun ang kanyang magiging result na. Tingnan natin. Ayan. So, magiging 1 plus 1 minus 2. Then, pwede nating distribute yung 2. Kasi para naman siyang merong negative 2, ilabas natin yung negative 2. So, magkasama na ngayon ng cosine x, cosine y plus sine x, sine y. Then, sa right naman, sa right side, meron tayong 1. Ito 1. Tapos, meron pa isang 1 sa dulo. So, kaya nagkaroon ng 1 plus 1 minus 2 cosine quantity x minus y. Then, simplify na natin. Ayan, magiging 2. Cancel out na to, di ba? Ito, cancel out na. Pares naman siyang 1 plus 1. So, 2. Kabila din naman, 1 plus 1. 2. Cancel out na yon. Then, gamitan lang natin ng from right to left at yung left to right. Kaya nawala na yung kanilang negative sign. Then, i-over 2 na natin. Kasi para naman siya may 2 times. I-over 2 mo left and right para ma-eliminate na yung over 2. Then, matitira na yung cosine x minus y. Okay, check natin. Ayan. So, matitira na lang ang cosine quantity x minus y, which is the same as cosine x, cosine y plus sine x, sine y. So, yun nga yung tinatawag na cosine difference identity. The cosine of angle A minus angle B is the same as cosine angle A, cosine angle B plus sine angle A, sine angle B. Okay, continuation, applying the even odd identities, replacing B with negative B. Okay, so we get the another identity.
Tingnan natin na. So, cosine A minus B is equals to cosine A, cosine B plus sine A, sine B. Yun yung nakuha natin kanina, na-derive natin kanina. So, i-replace natin instead na B, gamitin natin ang negative B. So, mangyayari ngayon ay cosine quantity A minus negative B is equals to cosine A, cosine of negative B. Kasi, pinalitan na natin, nag-replace na tayo ng B to negative B. Plus sine A, sine negative B. Then, gamitin natin ang even odd identities. So, mangyayari ngayon, cosine A plus, diba, negative of, minus of negative B is plus B. So, mangyayari ngayon ay cosine A, ang even odd identity ng cosine negative B ay cosine positive B pa rin. Then, bakit siya naging minus ngayon? Kasi 'di ba, pag kinuha natin ng even odd identity ng nitong sign of negative B, ang kanyang even odd identity ay negative sin B. Okay? Ayan. So, ang mangyayari ngayon, magiging sin A then times negative sin B. So, distribute lang natin yung negative doon sa positive. Kaya naging minus sin A, sin B. So, yun lang. So, cosine A plus B is equals to cosine A, cosine B minus sin A, sin B. Yun na ngayon tinatawag nating cosine sum identity. Okay, example. Find the exact values of cosine 15 in degree measure and cosine 7 pi over 12 in radian measure. So, ito yung ating given angle. Ang cosine 15 ay pwede natin siyang gawing difference ng 45 degrees minus 30 degrees. Diba? Kasi ang 15 degrees ay difference ng 45 minus 30. Since cosine difference identity ito, cosine 45 minus 30, pwede natin gamitin ang cosine 45 degree times cosine 30 degrees plus sine 45 degrees sine 30. Okay, then, meron naman tayong exact value, di ba? Na mga 45, 30, and 60s. Meron tayong exact values yan. So, ang cosine 45, that is square root of 2 over 2. At ang cosine 30 naman ay square root of 3 over 2 plus sine 45 square root of 2 over 2. At ang sine 30 ay 1/2. So, pwede natin gamitin ito. So, square root of 2 times square root of 3 is square root of 6 all over 4. Kasi 2 times 2, 4. Sa kabila naman, square root of 2 times 1, square root of 2. Ayan. Kaya kapag kinuha natin ang exact value ng cosine 15 degrees, and that is square root of 16 plus square root of 2 all over 4. Okay. Next, sa radian measure naman, cosine 7 pi over 12. Okay. So, ang 7 pi over 12, pwede natin siyang i-break into the sum of square root of pi over 3 plus pi over 4. Di ba dati 7 pi over 12? Kasi pag kinuha mo ang kanyang denominator, LCD niya ay 12, then cross mo lang. So, 4 plus 3 pi, 4 pi plus 3 pi, 7 pi over 12. Okay? Then, gamitin natin yung cosine sum identity. That is cosine pi over 3 times cosine pi over 4 minus sine pi over 3 times sine pi over 4. Then, kuhain natin yung value for given. Ang cosine pi over 3, that is 1/2. At ang cosine pi over 4 ay square root of 2 over 2 minus sine pi over 3 square root of 3 over 2 sine pi over 4 square root of 2 over 2. Then, manipulate na natin. Ang kanyang denominator ay 4, 2 times 2, 4. Then, 1 times square root of 2 square root of 2 minus square root of 3 times square root of 2, that is square root of 6.
Okay, example 2. Ito naman ay, ayan. So, meron tayong cosine A, 3/5 ang value niya. At ang sine B naman ay 12/13. At ang condition, yung angle small a natin lies in fourth quadrant and B lies in first quadrant. So, isang nasa fourth at isang nasa first. Ang tanong ay, find the value of cosine quantity A plus B. So, that is cosine sum identity. So, we will be needing sine A and cosine B. Kasi ang given lang natin ay cosine A and sine B. So, kuhanin mo natin yung sine A at yung value ng cosine B. So, gamitan natin ng identity ng Pythagorean identities. So, ang sine A ay negative square root of 1 minus cosine squared A. Negative yung kuhain natin kasi ang A natin ay nasa fourth quadrant. So, negative value yung kuhain natin. So, it is negative 4/5. Okay? Manipulate lang yan. Then, ang cosine B naman, ang cosine B, ang kuhain natin ay yung positive angle kasi nasa first quadrant naman siya. Square root of 1 minus sine squared B. And that is square root of 1 minus square ng 12/13. And that is 44/169, no? Then, i-minus 1 natin. So, pag minanipulate natin yan, meron tayong 5/13 para sa cosine B. So, complete na ngayon. Cosine A, cosine B, sine B, sine A. So, magagamit na natin ngayon yung cosine sum identity. Cosine quantity A plus B is equals to cosine A, cosine B minus sine A, sine B. Then distribute natin yung mga value. Ang cosine A natin ay 3/5 given. At ang cosine B naman natin ay 5/13. Na-solve natin yon. Minus sine A, negative 4/5. Na-solve natin yon. At ang sine B given 12/13. Then, manipulate natin. Ang kanyang denominator ay 5 times 13, 65. So, 3 times 5, 15. Then, 4 times 12, 48. Dahil siya ay negative, minus of negative is convert into plus. Kaya mangyayari, 15/65 plus 48/65, which is 63/65. So, nakuha natin yung kanyang value ng cosine quantity A plus B gamit ang cosine sum identity.